Hello mga manay and welcome sa ating kusina. Ngayong araw samahan niyo po ako dahil magluluto naman tayo ng lutong ulam dahil na-miss ko rin to. Kumakain ba kayo nito? Yung labanos na kinamatisan at merong giniling. Kahit sardinas lang ay pwedeng-pwede na dito. Napakadali lang naman itong lutuin kaya kung nag-iisip ka ng pang-ulam, bagay na bagay sa iyo to. So dito po ay meron akong 2 piraso ng labanos o radish. Ito po ay tumitimbang ng 3/4 or 750 grams. Nabili ko lang to ng 53 pesos dun sa palengke at naisipan ko nga na igisa sa kamatis. Kasi isa to sa paborito ko talagang gulay. Dito nga sa lugar namin ay mahal ang mga gulay kaya saktong-sakto na papunta ako sa yun nga, sa North Caloocan. Doon kasi ako namimili sa Phase 1. Yan, shoutout sa mga taga-lugar ko. Kasi doon naman ako dati nakatira sa Bagong Silang. So dahil doon ako nakabili, dahil doon po kasi baksakan ng mga gulay at mas mabibili mo ng mas mura. So dito ang gagawin ko lang, i-slice ko lang siya ng paslant gaya nito. Pwede rin naman bilog, pwede nyo rin nipisan or pwede nyo pang ikat sa gitna to kung tingin nyo nalalakihan kayo. Sa mga hindi pa nakakapag-try nito, i-try nyo mga manay. Ang sarap din nito gawing ensalada. Ibabad lang sa suka, tapos may sibuyas, sili, paminta, asin, ay nako. Siguradong mapapapak mo talaga. Kailangan lang, nipisan mo lang ng hiwa. Then, nakabili na rin ako ng giniling doon, tapos kamatis. Grabe, ang mahal na ng mga gulay, mga manay, no? Ang hirap talaga mag-budget. Pero dito, ayan, so, complete na tong aking mga napamili at ready na akong magluto. So pagkatapos kong mahiwa, isusunod ko na yung mga natira pang mga gulay ko rito gaya ng kamatis. So ang kamatis ko ay 4 na piraso kasi gusto ko ay maraming kamatis tapos hinog na hinog. Then in-slice ko lang ng ganito. Nasa inyo kung gusto niyo tanggalin yung buto. Sa akin hindi ko na tinanggal dahil tinatamad tayo. Charis. Kasi para mas juicy, mas ma-juice yung kanyang ilalabas mamaya kapag ginisa na natin. So, pwede kayong gumamit ng 2 pirasong kamatis, nasa inyo. Pero ngayon, magkano ang kilo ng kamatis? Nung tinanong ko is 60 pesos ang 1 kilo. So, 4 na piraso lang yung binili ko. Then, pagkatapos kong mahiwa yung kamatis, iset aside ko muna to. Isusunod ko naman yung bawang at sibuyas. So, gagamit ako rito ng medium size ng sibuyas. Ayan. Pagkatapos kong mabalatan ay hihiwain ko lamang to ng ganito kalaki. Hindi ko na siya liliitan kasi panggisa lang din naman natin to. Then isusunod ko na rin ang ating mga bawang. So nasa inyo kung gaano karaming bawang. So dito gumamit lang po ako ng 6 na pirasong bawang. At hindi ko na rin tatanggalin yung kanyang balat kasi nagbibigay po ng aroma yon. Maisegway lang natin yung balat. Mamaya mas ma-judge na naman tayo na ba't di tinanggal yung balat. So dahil nakaredy na yung mga sangkap natin, yung ating labanos, bawang, sibuyas, kamatis, then itong giniling na baboy. O diba? Syempre pag mga bata kasi, diba? Minsan yung giniling lang ang gusto. At dahil meron tayong chicken oil, yung kanyang pinaka-oil ang ating ipanggigisa para masarap. Then, kapag mainit na una kong sinalang o nilagay, ay yung ating giniling na baboy. So, igigisa ko to hanggang sa mag-golden brown yung ating baboy para mas masarap dito sa ating lulutuin. Then, tinimplahan ko to ng 1 teaspoon ng pamintang durog. Then, 1 tablespoon ng patis. Pwede rin naman po ang asin. Gisa-gisa lang natin to sa katamtamang apoy para po maluto ng maayos ang ating karne. At hayaan muna natin to ng ilang minuto. After 10 minutes, eto na, tumatalsik na yung ating giniling. Kita nyo naman, nagmantika na. Parang kala mo ano na to, no? Yung latik. Nag-golden brown na. So, dito pagsasabayin ko na yung sibuyas at bawang. Then, igigisa ulit natin. Kasi maganda po talaga kapag sinasangkot siya muna ang karne bago ihalo sa ating mga gulay o bago natin lagyan ng mga sahog pang iba para po mas malasa. Pagkatapos natin maigisa yan, hintayin lang natin na mag-transparent o lumabas yung aroma ng bawang at sibuyas. Then, isusunod na rin natin dito ang kamatis.
So sa kamatis, hahaluin lang po natin at hihintay natin na malanta siya or yung parang pwede nang durugin para lumabas lalo yung katas. Kasi hinahabol natin dito yung pinaka katas ng ating kamatis. Mas malasa po para sa ating lulutuin. Then hayaan lang po natin yan ng mga at least 5 minutes bago natin balikan. So eto na, after 5 minutes mga manay, kita nyo naman at nalamog na itong ating kamatis. Ano yan, nabugbog? Nalamog na talaga. So, dudurugin natin yung mga kamatis para lumabas yung kanyang katas. Ayan. Durug-durugin ninyo. Kaya sa mas maraming kamatis, mas masarap dito. At ilalagay na natin ang ating labanos. Sino ang paborito to? Taas ang kamay. Kala mo nakita talaga yung mga nagtaasan ng kamay, no? Then, halu-haluin lang natin. Tapos, pwede nyo pa itong timplahan na mga pampalasa na gusto ninyo. Ang gusto ko sa luto na to ay ayoko ng sobrang lambot ng, tawag dito, yung ating labanos. Ayan, maatake na naman ang ating pagka malilimutin. So, dito, naglagay ako ng pampalasa na 30 ml or 30 grams na oyster sauce at 3/4 cup ng tubig para po tuluyang mapalambot natin, maluto ng maayos itong ating labanos. Pero hindi naman totaling kailangan yung lamog na or yung overcook na. Kasi masarap po yung malutong-lutong, talaga namang mas malinamnam. So, hinalo-halo ko lamang to at tatakpan natin, balikan natin ng mga at least 5 to 4 minutes. Binaligtad. Then after 5 minutes, diba? Sangka pa. Halu-haluin lamang po ulit natin. Ayan, nakita niyo yung kanyang pinakasabaw o sarsa. Di ba parang talagang namula na at napakaganda ng kulay. At ganito yung gusto ko. Ayan, naku. Talagang mapaparami ka rito ng kain. Then, eto na. Pwedeng-pwede na natin tong ihain sa ating pamilya. Mas masarap yung hindi siya overcook mga manay. Kaya naman ihanda na ang mainit na kanin at pwedeng-pwede mo rin tong papakin. Kasi yung timpla nito ay saktong-sakto lang, hindi maalat at siguradong magugustuhan mo. So ayan mga manay, muli ako ang inyong madiskarting nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod at subukan nyo tong ating panibagong ulam idea. Kung sawa ka na sa prito, adobo, diba? Gisadong ampalaya. Try mo naman tong gisadong labanos na may kamatis. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Kain po tayo. Paalam!